Hey, hey, hey! Ayun. Wait lang ha, alam ko time is money, so oorasan ko ang aking sarili. Alam niyo ba na may 4 na dahilan kung bakit nag-a-abroad ang mga overseas Filipinos? Ask me what? Okay, they start with the letter P. Pamilya, pangarap, pera, at pag-ibig. Actually, yung pang-4, yun yung pinaka-reason ko for becoming an overseas Filipino. At kay Mr. E, para daw sa isa pang pamilya. Pero, kung ano-ano man ang ating dahilan, sigurado ako, iisa lang ang gusto nating lahat. Tama? Ito'y para umunlad at umasenso ang ating buhay. At kasabay nito, yung pag-asenso at pag-unlad ng buhay ng ibang tao. Kaya nga ang tawag sa atin ay mga modern day heroes ng ating bansa. Tama? Kaya ang perang pinapadala natin, hindi lang pampamilya, actually, may sabihin ko pero pwede na yun. And sa totoo lang, kidding aside, ang mga remittances natin, they actually fuel the economy of our country. And napaisip ako, habang ginawa ko itong talk na to, kung tayo, ang modern day heroes ng ating bansa, nagsasakripisyo, nagtatrabaho para sa ibang tao, ang tanong, sino nagliligtas sa atin? Ang tanong, nasa rin next na slide. Okay, wait. Sino nagliligtas sa ating mga bayan? And gusto kong i-share itong kwento ni Ramon. A few years ago, I was asked to contribute sa article na to. Si Ramon was an overseas Filipino sa Saudi Arabia for the last 21 years. Every month, tatrabaho siya, nagpapadala, sasakripisyo sa pamilya niya. Tinulungan niya yung kapatid niya, pinaaral yung mga pamangkin, at hindi na nga siya nakapag-asawa because of all the sacrifices he made for the family. Ngayon, noong 2018, umuwi si Ramon. Nag-for good siya. Unfortunately, wala siyang trabaho, nagkasakit siya, at wala siyang ipon. Kampante si Ramon, kasi ang dami niyang tinulungan eh. Pero tinakakalungkot, okay? Yung mga taong tinulungan niya, unfortunately, pinabayaan siya. Ngayon, si Ramon ay around 63 years old and he was seen na pagala-gala na lang sa Luneta Park. Nakakalungkot, di ba? Meron din ako mga na-meet ng mga overseas Filipinos dito sa UAE who were able to build a net worth around 4.7 million dirhams or 75 million pesos. Dito sila nag-work sa UAE. They're still in their 40s and they can already retire. Ngayon napaisip ako, anong alam nilang dalawa, nila Mark and Ana, pagdating sa pera na hindi alam ni Ramon? And this is what I realized. Mark and Ana understands the language of money. Ask me what? Money speaks one language. If you save me now, I'll save you tomorrow. Tama. Ako pala si Jay and I've been an overseas Filipino for the last 10 years. Kasabay na itong PhilExpo pala, 10 years na rin. And 5 years ago, nagsat ako ng podcast to promote financial education for Filipinos. And it opened so many doors for me. Nakapagsalita ako sa Congress and even local media dito. And right now, I'm coaching overseas Filipinos na gusto mag-retire before 60. Pero, katulad ng karamihan ng overseas Filipinos, ang journey ko nag-start sa Alriga. Ayan. I lived in a partition with 25 people and para makatipid sa rent, sabi ko, akin na itong sulok na to. Yan yung private room ko for myself. Yan na yung tent ko. Para meron akong konting privacy. Pero alam ko, hindi pa enough yung sweldo ko eh. Kaya kailangan kong rumakit. Ayan, mga tagahila ng kable, tagalinis ng engine room, tagalinis ng septic tank ng yate sa Port Rashid. And dahil ang dami kong utang, yung budget ko, talagang super tight. Kinontrol ko talaga expenses ko eh. Natatawa na nga lang ako sa budget na to kasi
Pati cellphone ko, iniutang ko pa, oh, ayun oh. And I was earning siguro around 3,700 dirhams back then. Kaya, nakaka-LL talaga ako noon. Nakaka-lubog-lubog. Okay? So, sa dami ng ginawa ko, I was able to save a lot of money. Okay? Kaya lang, I also lost most of it. Ask me why. I fell to the 3 ipon traps ng mga obvious Filipinos. Para sa mga taong gusto makaipon ng marami, problema natin, masyado tayong mapusok. Okay? Alam natin na, teka, susweldo pa ako next month. Pwede pa akong bumili ngayon. And ako naman, sabi ko, teka, may racket naman ako na pwedeng gawin next month. So, meron pa rin akong pwedeng kitain. And the way I spent money was emotional. Sobrang impulse. Para kung nanginginig pag may pera ako sa kamay ko. Ganun ba kayo? Pag may nakahawak kayo ng bagong sweldo, teka, paano ko itong gagastusin, di ba? Yun agad yun nasa isip eh. Di ba? Di ba? Sumunod, marupok. Sobrang rupok natin pag may humingi ng pera sa atin. Kuya Jay, amba, pautang naman. Okay, o di ba? Okay si amba, marupok ka rin ba amba? Yan ang gusto natin. Maraming pera, pero marupok pa rin. Okay? Kaya, ang nangyari sa akin back then was, naging people pleaser talaga ako. Yung pera na kinita ko dun sa sideline sa yate na yon, pinadala ko lang din yan pabalik sa Pinas eh. Kasi nga, panganay ako and I was labeled na dapat ako yung nagpo-provide for the family. And lastly, is sobrang gulo ng finances natin. Bakit? Kasi financial literacy wasn't even taught in school. So, ang ginagawa natin, teka, anong ginawa ni Enrique sa pera nila? Anong ginawa ng mga ibang YouTuber when it comes to handling their finances? So parang, kinokopya lang natin yung pag-manage ng pera ng ibang tao. Kaya lang, hindi lahat yon applies sa ating sitwasyon. Na-realize ko pala na saving money is just one thing. Pero, keeping it is another. Magkaibang skill pala, yung paggawa ng pera, pag-save ng pera, at paano ito i-protect, at paano ito palaguin pa. So, nakaisip ako ng 3 susi. Ilan uli? 3 susi para dito sa 3 ipon traps na to. Una na dyan is how we should manage our emotions kapag tayo ay kumikita ng magandang pera. Pangalawa naman, we need to learn how to set boundaries para we learn to help nang hindi tayo nauubos. At pangatlo is we have to build systems para kapag umabot sa point na hindi natin kayang mag-save kasi minsan, based on our moods, hindi tayo makapag-save, right? Marupok tayo, tama ba? Tama tayo marupok dito, okay. So, ilan ulit? 3. Those are emotions and systems. Okay, emotions, boundaries. Para mas mabilis nating matandaan, EBS. Ano ba yan, AJ? Ang baho naman yan. Dito mo pa talaga dinala sa PhilExpo yan. EBS. Okay. Sige, simulan natin. Manage our emotions. Ito si Kuya Jay, 10 years ago. Ito, kalbo pa ako nun. Bago ko punta ng Dubai kasi, I was collecting sneakers. Kaya kapag feeling ko homesick na ako, punta akong Dubai Mall. Punta ako ng Foot Locker. Tapos mag-window shopping ako. And then, aamuin ko yung mga sapatos. Mayroon akong kolekta ba ng sapatos dito? Wala pala makaka-relate sa akin. Okay, pasensya na. Nakaka-addict kasing amuyin yung mga swelas ng sapatos eh. Ito, meron dito sa harap. Okay. Relate, di ba? So, pag may sweldo, punta ako dyan. Laging ubus yung pera ko. And dito ko rin na-realize na karamihan sa atin, walang issue sa pagsisave. Okay? We don't have a savings problem. Tanungin niyo sa akin, ano yung problema natin? We have a spending problem. Kaya pala kahit lumaki yung sweldo natin dito, ubos siya palagi, no? Kasi lagi nating nauubos. Lagi na binibili ng kung ano-ano. Now, in order to solve that, what we need is to pause before we pay. Hinto lang muna tayo, di ba? And ask ourselves this question. Is this worth delaying my freedom?
What I mean by this is, let's say, magkano ngayon yung iPhone 18 na ba ngayon? 17? Mga 3,000 dirhams ba? 4,000? Ganun, di ba? Okay. Sa 3,000 to 4,000 dirhams, I believe you can spend that money to have more time with your family. Tama? Enough na ba yun para makapag-spend with the family ng 1 month? Enough na, right? Enough na. Ngayon, ang problema is, pag nandito yung item na to sa harap natin, hindi natin alam kung anong gagawin. And pag tinanong mo yung sarili mo, teka, itong item na to, na nasa harap ko right now, worth it ba to ng 1 month na kasama ko yung pamilya ko? And paano kung ipunin ko na lang tong pera na to? Yung 1 month can turn into 3 months, 1 year, and if na-build mo yung habit of saving, baka makauwi ka pa ng mas maaga, di ba? Sino dito yung sinabi na 5 years lang tayo sa Dubai? Okay, dami Okay, ang dami 5 years sa Dubai. Kaya lang, yung iba magigising one day, 5 years na lang, 60 na ako Wala pa akong ipon. Oh my God! Kaya minsan ang problema, talagang the way we spend money. Alright? Sumunod, set boundaries. Kuya Jay, okay, itong gusto kong topic. Daming marurupok na OFW Okay. Ito si Claire, hindi niya tunay na picture, nakuha ko lang sa Canva to protect her privacy. Si Claire lumapit siya sa akin. Kasi, nakakuha siya ng claim sa kanyang insurance. She was diagnosed of cancer. Nakakuha siya siguro mga around 300,000 dirhams. And hindi niya alam yung gagawin niya sa pera. Sabi niya, Kuya Jay, baka maubos ko tong pera na to kaagad kasi hindi ko alam anong gagawin So sige, sabi ko, ano bang nangyari? The way she spends her money, half of it, tinutulong niya sa nanay niya. Sabi ko, okay, fine, okay lang yan. Nanay mo naman Pero etong nakakatuwa, nakakainis. Nung nalaman, nung dalawa niyang pinsan, na nakakuha siya ng malaking pera, alam niyo yung ginawa ng mga pinsan niya? Ask me what? Nag-resign sa trabaho kasi toxic daw. So ang ending, si Claire, siya yung nagsustento ng buhay ng pinsan niya na kaya naman magtrabaho. But wait, there's more, okay? Nalaman ng tito-tita niya na may pera siya, so pati tito-tita niya, sinusuportahan niya. Kaya sabi ko kay Claire, alam mo Claire, sobrang obvious ng problema mo sa pera And hindi tayo makakapag-continue sa coaching if hindi mo kakausapin ang pamilya mo. Kaya sabi ko, kailangan ba ako to meet them? Hindi. So, eto nakakatawa. Ito sinabi ni Claire sa akin one day. Sabi niya, nakausap ko na sila. Naiintindihan din nila. And alam niyo yung nangyari nung kinausap niya? Ask me what? Nakahanap ng trabaho yung dalawa niyang pinsan. Grabe, diba? Ganun lang pala yun. Kakausapin mo lang. Then makakahanap na silang trabaho. And hindi na sila aasa sa'yo. Kaya, ito yung gusto ko sanang i-share din na setting boundaries doesn't mean na you stop helping. Okay? Hindi masamang tumulong. Okay? Ganun tayo as Filipinos. Pero, it means na you help wisely so you can keep helping longer. And ito yung shinare nung isang nanonood ng YouTube channel ko. Sabi niya, ang haba pero chinat-GPT ko na lang para i-summarize. Sabi niya, nakaipon siya ng pangkapital, ng pangnegosyo ng pamilya niya, ng parents niya. So yung bike shop na yon, nag-earn ng 15,000 pesos a month para yun na yung nagsusustento ng padala niya. And then yung pera na dapat pinapadala niya, naiitabi niya na ngayon for his retirement. At ang gusto ko sinabi niya dito, ngayon pag tumutulong ako, hindi na siya out of obligation. It's out of love. Di ba? Ang sarap tumulong pag it's out of love, hindi yung pilit na pilit ka. Tama? Okay, yes, okay. We need to help from a position of strength, not from guilt. Pag sinabi kong strength, ibig sabihin, kaya mo financially. Hindi yung uutang ka pa para lang maipahiram sa iba. And ang tendency sa mga ganitong klase ng overseas Filipinos, lahat silang buong pamilya lumulubog. Kasi nga, yung mismong nagpo-provide, wala nang maibigay. Diba? We cannot give what we don't have. Kaya we need to really learn how to we learn how to help wisely. So, ask yourself this question.
How can I help without hurting my goals? Okay? Isipin nyo ngayon yan. Paano kaya yun? Paano yung nangyari yun, KJ? Okay, next. Tara, build systems na tayo Ito yung common na nakikita ko. Pag walang sweldo, sumunod is yung expenses. And then, yung savings. Kaya lang, sinong ganito yung ginagawa sa finances nila? Kung anong matira, yun na lang tinatabi. Meron ba? Okay, meron pa rin. Okay, yun. Thank you, bro. Kaya lang, it often leads to failure. So ito dapat. Income minus savings equals expenses. Para napaprioritize mo yung savings mo. Sure ball, okay? Pero pwede mo sabihin, Kuya Jay, ang hirap naman yan. Yung sweldo mo ngayon parang Coke. Sakto, ang galing nyo. Kung hindi sakto, zero, okay? Kaya ang hirap mag-save Kuya Jay, di ba? So sige, ganito yan. Discipline doesn't happen by willpower. Hindi mo kaya din persahin yan, hindi ka pa talaga sanay. It happens by design. So ito yung design na naisip ko when I was really struggling sa aking finances. Meron akong envelope system na ginagawa back then. So may Excel sheet, tapos ang daming envelopes, di ba? Ito yung emergency fund. Kung napapansin, ang daming bura. Tuwing nakakaipon ako, ang dami may emergency. Hindi ko maintindihan bakit ganun Nangyari ba sa inyo yun? Ipon ka ng ipon, tapos mamaya may emergency na naman, tapos nanganganak yung emergency. Ang weird, di ba? Parang ganun. Kaya gamit na gamit ko itong emergency fund na envelope ko. So it works like this. Kukuha mo ng sweldo mo, meron ka mga physical envelopes dyan, and then segregated na siya. Para at least, hindi mo nagagalaw. So, anong nangyari sa akin dito pag pecha de peligro na ako, yung grocery envelope ko, ang nipis na. So, pupunta ako ng Weston. Sinong umabot? Nabutan niyo ba yung hotdog na Dukes, yung DOUX? Nabutan mo yun? Okay. Ayun, nabutan mo yun. Yun yung senyales na pecha de peligro na. Pagka yun na yung ulam ko sa office, alam nila, mawala na akong pera. Kasi kaysa magalaw ko yung ipon ko, bibili ako ng hotdog na yun. Papatagalin ko yun ng 5 araw. Pag umabot yun ng 4 na araw, bibili na lang ako ng parata at saka ng chai. Para 1 dirham lang, di ba? Ganun lang. Pantawid gutom lang. Pero modern ang panahon ngayon. May iba ng ways para mag-automate. So ito yung automated system. Gusto kong check nyo to kasi magagamit nyo talaga to. So yung sweldo, pupunta yan sa inyong savings account. Yung HOU means high yield. Ibig sabihin, yung interest niya is around 3, 4, or 5%. So ganito mo siya i-step From your salary account, yung sweldo mo, di ba meron tayong ATM na pang sweldo. Kukunin nyo tong standing order. So layo ko na, no? Meron sa app ninyo na standing order. Tapos, set nyo siya sa instruction and then, ilagay nyo yung desired amount. Kahit sabi mo na, 5, 15, 100, depende sa inyo. Kung magkano gusto nyo i-save, pwede nyo i-automate para diretso siyang pupunta dito sa high yield savings account ninyo. Ngayon, pag nandito na yung pera ninyo, ang paborito kong gamitin is itong sa Emirates NBD Live. Hindi to sponsored ng Emirates NBD, okay? Walang sponsorship to. Hindi ako nagpo-promote. Pero, dito sa account na to, andito yung emergency fund, down payment ng bahay, vacation fund, and also kung gusto mag-business, pwede nyo rin ilagay yun for capital. Bakit ganito yung setup? Ask me why. Why? Kasi, paano kung plano nyo magpatayo ng bahay in the next 5 years, di ba? Sino nagbabakasyon dito every 2 years, pabalik ng Pinas? Di ba? Iipon, babakasyon, ubus uling ipon. Sino ganon? Okay? May ganon, right? So, anong nangyayari? Nagagalaw mo yung savings na dapat ay para sa pagpapatayo ng bahay. Na ibang bakasyon mo na. Di ba? Di ba lagi nangyayari yon? So, ang ending, yung bahay mo, naging paso na lang. Kasi nga, naggalaw mo na pang travel mo na pang bakasyon mo na Kaya dapat, nakahiwalay yung goals mo for every type of account. Ang tawag dyan ay goal accounts, okay? So, ganito siya sineset up. So, may goal account, and then piliin mo kung type of goal, and then you define how much. Dito sa video, pwede ka mag-save ng 1 dirham a day. 1 dirham a day. Di ba? And i-automate mo na lang siya. Sure ball, may savings siya dyan. Ito sa amin ni Mrs., meron kami mga 14 na goals right now.
So, yung expense mo for your Christmas, for car maintenance, ilagay mo na dyan if necessary. Okay? And then itong isang part na to is for investment. Si Ben na yung bahala mag-ano dyan kasi investing is separate from investing, as from savings. And then yung mga manual expenses mo, yung food, transport, insurance, pwede mo nang gawin yan ng huli. Okay? So yun yung automated na system pagdating sa pag-save. So, if you want to build wealth, you need to build your habit now. Kasi, ano yung kita natin right now, yung ipon, yung savings na yan, hindi naman yan dumating lang sa atin eh, di ba? We work hard for it. We have to build the skill para makapag-save ng pera. Kaya ang challenge ko sa inyo is, can you save 1 dirham consistently? Kaya ba to? 1 dirham? Can you do this? Okay. Kasi kung hindi mo kaya mag-save ng 1 dirham, then huwag kang mag-expect na meron kang 100, 1,000, 10,000, or 1 million. Kasi nga, it's a skill that we need to learn. Okay. So ito yung tanong ko sa inyo. Anong kulay ng EBS mo? Actually, ito talagang title dapat niyan eh. Kaya lang, iniba ko na lang para iba na. So, pagdating sa emotions, red siya if you often buy on impulse to feel better. I-note nyo to ha. Pangalawa, yellow siya if napopos ka pero hindi madalas. And green siya if you spend intentionally and rarely regret it. Pagdating naman sa boundaries, kulay red ang EBS mo. If you always say, kahit ang sakit-sakit na, Kuya Jay, yes pa rin. Di ba? Yellow siya if you're learning to say no, pero marupok ka pa rin. Okay? At least may process. Nag-i-improve. And green siya if you help wisely without breaking your own rules. Pagdating naman sa systems, nagtatabi lang tayo kung ano yung natitira. Kulay-pula yun, okay? Yellow siya if you try to save regularly pero hindi siya automated. And lastly is, automated na yung savings ko and may structure. Kulay green na yung EBS niya. So, tingin ka nga sa katabi mo. Sige, mabilis lang. Ask them, anong kulay ng EBS mo, kabayan? So, pag pula yung EBS ng katabi mo, nako, takbuhan mo yan, baka utangan ka niyan. Okay? Pag green, yan, dikitan mo yan. Dikitan mo yan mga green yung EBS, okay? Ganyan ano dyan. Kaya ang challenge ko sa inyo guys is, for the next 30 days, from red, pag inaalmoranas na red, going to yellowish na EBS, hanggang sa green. Okay? Yan yung yan yung challenge ko sa inyo. So, bilisan ko lang recap po, no? Today we learned na the difference between Ramon, who suffered or struggled sa kanyang savings, versus the dalawang Obs Filipino who was able to save around 75 million pesos is because they understand the language of money. If you save me now, I'll save you tomorrow. And then I talked about itong ipon traps na kaya tayo nahihirapan mag-save, it's because mapusok tayo, marupok, at magulo ang ating finances. And to solve those, we need to learn how to keep our savings. So again, ano ulit ang framework natin? EBS, okay, emotions, boundaries, and systems. Alright, perfect. Pero ito gusto sabihin before I close. It's possible. Ito si Mark Anthony, sabi niya, isa to sa mga nakikinig ng podcast, sabi niya, wala pa naman ako 1 million, pero alam ko na hindi to about the salary. It's about my spending habits. And once I build those habits, makakapag-build ako ng first million ko. Ito naman si Brian, who is an overseas Filipino sa South Korea. Sabi niya, Kuya Jay, nakikinig ko ng podcast, and I was able to save 1 million pesos, and I'm on my way sa aking first or next na 5 million. And last, ito yung pinakamahabang testimonial ng kuha ko kay Mitzi. So, kung nandito ka Mitzi, shoutout sa'yo. Sabi niya, she was able to go on vacation without spending too much money. Nakapag-save and invest na rin siya. And ang nakakatawa dito is, nakapagpaaral siya ng kapatid niya sa med school without going broke. Kasi kulay green yung EBS ni Mitzi. Okay? Meron siyang process for that. So, yeah, ang challenge ko sa inyo is, lahat tayo nandito sa UAE, we are in the best place to grow and
evolve, sabi nga nila, amba kanina. The challenge is, and my question to you is, sinong magsisave sa inyo? Sarili mo, exactly. And now, you have the tools, you have the framework that you can follow, and I really hope na maligtas natin ating mga sarili. And that, thank you so much.